Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunters at sa ating mga bisita, magandang araw sa lahat. Meron tayong bibigyan ng kaunting analysis dito, partial analysis. Kasi medyo maganda naman ang hugis ng mga markers na ito. Okay, sa ganitong mga hugis na kakaiba at lalo na ay nagkumpul-kumpul ang mga bato at merong mga counter rock sa unahan ay pwedeng meron ito. Ngayon, anong gagawin nyo mga ka-TH kapag ganito na walang visible na arrow, hindi nyo alam ang direksyon, pero merong mga nakikita kayong mga kakaibang marka katulad nun, no? So ang payo ko sa inyo ay mag-aral kayo ng, sa hindi pa marunong mag-aral kayo paggamit ng dowsing rod. Ang dowsing rod ang pinakamadaling gamitin . Pwede rin yung mga jap wand, mga bago na kasi yung mga jap wand. Yung pinakauna talaga, ancient tool, divine tool, ay dowsing rod at pendulum. Yun ay ancient na yun. Itong mga Japanese wand, itong mga bago lang yan . Kaya doon tayo sa tested na ancient tools katulad ng dowsing at pendulum. Kaya halimbawa, itong nagkumpul-kumpul dito ng mga bato, dyan lang kayo mag-survey. Katulad nito, ang ganda . Dyan lang kayo mag-survey. Paikot-ikot lang kayong mag-dowsing dyan. At lagyan nyo ng tusok ng marka ang bawat spot na nadadowsing nyo. Yan ang mga itest dig. Okay, so ako'y gagawa muna ng ilustrasyon. Meron tayong nakikitang magandang dito. Magandang marker na pwedeng, ito na nga yung pointer to treasures. Na kahit wala kayong dowsing, ay meron tayong estimated distances na doon tayo mag-test dig. Okay, so bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa ating mga ka-TH na nagkomento sa nakaraang video natin. Okay. Right, shout out tayo sa ating mga giliw na mga ka-TH. Shout out kay Michael Lanzuela, shout out kay Warley Flores, Jas Pascual, kay Robert Cabunilas. Ang iba dito ay 5 years na subscribers. At narito pa rin tayo mga ka-TH. Maraming salamat sa lahat. Shout out kay Peps Guillermo, kay Tating Nali Mansalay, Alexander Hubay, Jima Aday, Nero Rubilios, Glenn Mario. Ito yung mga mga hardcore ko to na mga followers sa channel. Itong narito ngayon. Believe ako sa mga ka-TH na ito, hindi nawawala. Ito yung totoong kaibigan, di ba? Shout out yan kay Rogelio Cortez, kay Glenn Mario, Remilito Katamura, Lynn Marinduque, Domiciano Alfante, shout out kay Winnie Mahilom, Marco Honculada, Benjo Pangaliman, Nestor Garcia, kay Barbers, kay German Rulli Jr., good evening ito, kay Yumer Anuevo, Lupi Marino, Ferdinand Original, shout out dyan idol, gandang umaga sir. Okay, ito si Adonis Kabudoy, shout out dyan. DJ Dungkas, kay Leon T, Jerems Sambrano Jongjong, kay Gab Sanmak, kay Jerome Tamayo, Rinante Tapol, and lastly shout out tayo kina sila kay Dio Golden Nature. Salamat kay Golden Nature, shout out dyan. Kay De La Salle Di Albert, Silent Influence. Okay. Kay Rockmon Sakatrupes, and lastly shout out tayo dyan kay Troy Rabino Lobiros. Make that Troy Rabin no Liberos. Malabo kasi ang mata ko mga ka-TH.
kay Hokkaido. Oo, hukay lang kayo dyan. Shout out kay Hokkaido. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating partial analysis. Alright, so ito yung ating ilustrasyon ngayon mga ka-TX sa mga bago pa lamang sa treasure hunting. At sa mga veterano na ay of course meron tayong iba't ibang mga analysis sa mga symbols. Pero ang iisang minimithi natin, isang mithiin ay makahanap ng nakabaon na Yamashita treasures. Diba? So, isa lang yung ano natin eh. Kahit iba-ibang mga analyzer, pero isa lang yung ating hinahanap, minimithi, yun yung World War II Yamashita treasures. So ito, nakita natin, masasabi natin ito na legit marker kapag may nakabaon na parte ng bato na malaki and then hindi yan nagugulong, hindi gumugulong. Kapag itulak, hindi siya matitinag. So kung merong nakabaon dyan na sa ilalim ng lupa na parte ng bato na yan na gumawa sa kanya na matibay, na hindi pwedeng ilipat ng 4 na tao, di ba? Kasi hindi siya gaanong malaking bato, pero kapag ganito yan, kapag ganito, ito yung lupa, so ito yung ulo, para siyang ano eh, parang ibon, matulis kasi ang tuka niya. Para siyang ibon, para rin siyang daga, di ba? So kung mayroong partiyan na karugtong na bato sa ilalim, ito, na nakabaon sa lupa, na yan ang dahilan kung bakit hindi siya gumulong ng matagal na panahon, hindi siya natinag. Well, yan ay masabi na natin na legit marker kapag malaki ang ilalim kasi maliit siya sa ibabaw. Pero kapag yan ay gumugulong, kapag sipain mo ay gugulong, ay hindi yan marker, hindi gagawa ng marker ang hapon na marker na nalipat-lipat. Diba? So ito na. Meron tayong 3 tisdig dito mga katiyats. Assuming na wala tayong ginagamit na kahit dowsing, so hindi natin malocate ang pinagbaonan yan. Pero merong 3 tinuturo nito. Una, mata. Of course, dito siya papunta. Ngayon kung mata, meron tayong 60 degrees dyan na peripheral. Nakaganyan yan eh. Okay, kaya malayo yan. Yan yung coverage niya, 60 degrees. Ngayon kung ang layo niyan ay 7 meters, 7 meters, 60 degrees, malawak na yan. Di ba mga kababayan? Okay, yan ang una. Pangalawa ay ang kanyang nguso na matulis, yan ay arrow. So dito ang pangalawa, ito yung una. Ang pangatlo ay mismo sa kanyang likuran dito sa may puwitan. Kasi nakaupo siya eh. Para siyang nangitlog. So pwedeng nasa puwitan niya. So yan ang ating 3 dyan. 3 target natin. Ngayon una, unahin natin itong nguso. Kapag nakapoint yan dito, parang nakapoint yan dito itong grupo ng bato dito eh. Ayan, ito yung niya eh, ito. Nakapoint siya doon eh. So ito, kakaibang bato, parang may hugis nga ito na eh. Ito parang nagagano no, parang ulo ng tao nagaganyan. Ito naman eh parang ahas, di ba? Nakatayo din siya. Parang nagturo siya dito. Kanina nakita natin 3 bato to eh, naka-triangle to. O tingnan natin yung naka-triangle ha. So ito yun naka-triangle. Ngayon, ito mismo yung mayroon palang butas pwede to. Pwede. Okay, so ano ba yan? Yan ay standing muhon. Nakaganyan, vertical muhon yan eh. Meron siyang ganun. Nakaturo pa itaas. And then ito may butas May butas, so ibig sabihin treasure under. So ang hukay nito,
Kahit na walang dowsing ay dito yan, under sa kanya. Kasi siya ay parang muhon. Para siyang puste na tinusok. So ang item niya ay nasa baba niya. So ano bang lalim? Yan ay mga giveaway lang yan. Nasa 3 to 4 meters. Mababaw lang yan. Kapag mga ganyan. Ang mga nakukuhang treasure, mababaw lang talaga. 2 meters lang. Mga kababayan, hindi na kailangan ng malalim eh. Kaya dito, tiyak to eh. Merong butas oh. Dito nakatingin yung ano kanina. Ito. Ito yung tourist niya dito eh. Nakaturo siya dyan. At ang direktang tinuro niya ay itong nabato eh. So ito yung nabato. Ang tinuro. So ito yon. So treasure under siya, meron siyang dot. Meron siyang butas. Parang man-made eh. Klarong-klaro sa layo. Kahit malayo, klarong-klaro siya. So pwede ngang merong item. Kaya ito ang unang test dig natin sa under sa bato na ito. Pero dahil triangulation yan, ay pwedeng dito sa gitna ng triangulation nilagay. So gawin na lang na malaking hukay yan. Kasama ang likod ng bato. Para isang hukay lamang mga ka-TH. Okay, so ngayon, ito na yung pinaka-area nyo, di ba? Ngayon, kung meron kayong dowsing, ay daan-daanan nyo ito, dumaan kayo papunta rito. So, dalawang direksyon ang puntahan nyo, i-cross nyo. I-cross nyo ito ng dowsing, ganyan. At tandaan nyo kung saan mag-ikis ang inyong dowsing, ay doon ang test dig within this perimeter. Perimeter ng tatlong bato, naka-triangle kasi yan eh. So, pwedeng ang treasure sa gitna, pwedeng dito rin sa under sa parang ulo ng ahas na nakatayo. Mga ka-TH. Okay, kaya kapag may dowsing kayo, ay maganda talaga. Ngayon, puntahan natin ang mata. So, ganun din ang mata. Kung may dowsing kayo, i-dowsing nyo ang 60 degrees ng mata. Sa layo na, malayo yan kapag mata eh. Kasi ang mata nakatingin, ibig sabihin malayo-layo. So diyan ang tingin natin, gamit tayo ng 579 distance. So dowsing kayo sa 5 meters, dowsing kayo sa 7 meters, and then dowsing sa 9 meters. Papunta lahat dito sa tinitingnan ng mata. And then lastly, kapag wala talaga ay dito na sa puwitan ng bato. Ang test dig. Ang test dig 2 meters lang. So all in all, ang matest dig nyo ay 6 meters lahat. Sa tatlong hukay ay 2 meters, 2 meters, and 2 meters sa bawat tinuturo nito. Okay, yung mga malayo naman na bato, napansin nyo dito may mga malayo, ay hindi na yan kasama kung hindi siya itong parte ng disenyo. Kung hindi nakatingin doon ang ibon, hindi rin nakaharap. So, lalo na ang mga bato na ito ay walang mga kakaibang hugis, walang mga marka. So, hindi yan ang tinuturo. Itong isa talaga dito, itong tatlo, ito yung tinuturo ng tuka. Meron siyang mga hugis oh. Blow up natin ha. Tingnan natin sa close up. Baka makita. Ayan o, ito nakita ko parang nagaganon eh. Parang ulo ng tao sa bato. Nakaharap siya dito. Ito naman ay parang ulo ng kubra, di ba? At nakaharap siya diyan. Nagtinginan sila, so pwedeng sa kalagitnaan nilang dalawa. So yung sabi ko kanina ay hukayin na lang ang buong triangulation. Yung triangle na nakaganyan, naka-triangle kasi yan. So hukayin lahat yan. 2 meters lang naman test dig yan mga ka-TH. Pero sabi ko na kapag meron kayong dowsing o pendulum, markahan nyo lang kung saan yung pinakamalakas na detection sa triangulation ng maliliit na bato na yan.
So dito na area, kung saan yung malakas na pagkilos ng inyong dowsing, yun yung markahan nyo. Yung mga mahina, huwag niyong markahan kasi pwedeng mga bato lang yun na mineralize. Mga rich in iron na bato ay mag-detect din yan sa dowsing rod. Alright, so yan lang aking parcel analysis sa inyong treasure marker na natagpuan. Maganda kasi talagang matulis tong uso eh. Ito. Walang ganyan sa nature eh. Merong matulis pero nakatayo. Nakatayo yung matulis na gaganyan. Pero yung itong nagaganito siya oh. Ayan, di ba? Parang ulo ng daga, parang ulo din ng ibon. Okay, so yan lamang aking parcel analysis. Maraming salamat sa lahat sa nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe para lalago at manatili itong ating channel habang buhay pa tayo, mga kababayan. Kasi kung wala nang manonood, eh siyempre tigil na tayo. Eh wala nang silbi. Kaya ang ating channel ay nagsisilbi ito na nag-guide. Parang lampara siya sa mga bagong treasure hunters. Ako'y magpasalamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam at ingat!